Tara magluto tayo ng ginisang gulay na may tilapia. Ayan, una sa lahat, magpiprito muna tayo ng ating isda. So, for today's cooking, ang ating iluluto ay tilapia. So, bumili yung papa ko ng tilapia ng isang araw pa. Nakalagay lang yan sa ref. At ngayon, napag-isipan ko, iluto na siya kasi ayaw namin mag-stock ng madami sa ref. So, yan, pinirito ko na siya, yung ating tilapia hanggang sa mag-golden brown. Yung golden brown na siya, tanggalin na natin sa mantika at patuluin, kalimutan ng patuluin ng mantika ng ating isda. So, yan, tinatanggal ko lang siya. So, guys, mas maganda pala kapag ang gamitin natin ng mantika is hindi yung mga vegetable oil or canola oil. Mas maganda gamitin ay beef tallow. Mas masustansya siya, guys. It's some beef yun. Beef tallow. Kaya meron pang isang ilagay natin yung beef. So, ngayon, beef ko lang siya. Pag-side ng isda. So, mabilit tayo. Beef tallow mas maganda. Since wala kaming beef tallow, so for the meantime, kaya lang mo. Guys, dito pala sa video ito, hindi ko na videohan kung kailan ko inilagay yung luya. Pero nilagyan ko siya ng luya. So, yan. Pasensya na, guys. Yan, may luya yan. Ngayon, ililagay ko na yung sitaw. So, iluto lang natin siya ng saglit. Ating gulay na sitaw. Isunod na natin ilagay ang ating pangalawang gata. Gata ng niyog. So, ayan. Konting kulo lang. Inilagay ko na agad yung ating kalabasa. Ayan. So, guys, kaya pala ako nagluluto. Mahilig ako magluto is because I want to be in control kung ano yung ingredients ng mga pagkain kinakain namin dito sa bahay kasi nandito na tayo sa panahon na ang daming naglalabasang mga preservatives which is hindi maganda sa ating health. And ngayon, inilagay ko na yung ating okra. By the way, yung okra pala is maganda siya sa ating digestive system. So, because slimy siya, so medyo slimy yung ating okra. So, maganda siya sa ating digestive system. Nabasa ko lang. So, ilagay ko na din pala yung isang bunga ng aming talong sa aming tanim sa likod bahay. So, inilagay ko na rin siya. By the way, yung talong na yun is kulay green. So, Tagalog. Yung green. Nilagyan ko na for this ulam, wala akong nilagay ng ibang malasa. Asin lang. At because, hindi naman natin kailangan lagyan ng napakarami ang kalasa. Ilagay ko na first, hanggang sa lumambot na yan. We don't need to spend too much money para makakain ng masustansyang pagkain. So, kailangan nyo magtanim. So, I
think we're good na. So, pakuluan lang natin ng kaunti at lutuin ng konti yung ating gulay. Then, isunod na natin ilagay yung piniritong isda natin kanina. So, ayan. Guys, napakasarap nito. I-try nyo na magluto ng ganitong klaseng ulam. Ayan, ginataan. Personally, mahilig talaga ako sa lutong may gata. May coconut milk, kumbaga. Para sa mga nanonood dyan. So, ayan, nilalagyan ko lang ng sabaw yung ating isda para talagang manuot yung lasa sa ating isda. Yung lasa ng ating coconut milk. Lasa ng ating gulay. Yan, masarap siya. Hayaan na natin sila mag-make love dyan sa ating lutuan. Yung flavor niya, guys, napakasarap. Napakasimple, napakadali. Ngayon, kumain tayo ng kanin. Tayo ng kumain. Isda. Gulay. Magluto. Gulay.